Mga kaibigan, ang dami pong nangyari kahapon sa Quadcom hearing. Yung hindi inaasahang umattend, biglang sumulpot. Diba? Dapat ika-cancel na, kaya lang dumating. Di sige, tuloy na natin. Kala siguro nila. Diba? Ang daming nangyari, diba? Inamin, I don't know, ang daming nangyari. Hindi ko din alam kung bakit po inaamin na ni dating Pangulong Digong lahat kahapon sa Quadcom hearing, mga kaibigan. Blame it on him, parang ganon. I-exclude nyo na yung iba, sa akin nyo na lang ibigay. I don't know if he's playing games. And yung po mga statements na yon, it is incriminating. Nasaan na po yung bago tayo magsimula? Nasaan na yung mga sinasabi ng mga DDS noon kasi nung hearing sa Senado? Hindi, ano yan? Nag-reverse cycle lang yan, si tatay. Di ba? Hindi, ano yan eh, read between the lines. Hindi na, alam nyo, palabiro si tatay eh. Di ba ho? Meron pa, abogado, napanood ko, hindi. Yun naman pala, hindi naman pala niya inaamin. Kumbaga parang he's playing words to those senators. Pero kahapon po, mga kaibigan, ang dami pong nangyari. Yeah, blame it on me. Yung 7 pang ibang na kasama sa death squad ko, wag nyo na isali dito. Ako na nga, nandito na nga ako. I don't know. Bakit niya all of a sudden talagang inamin niya na lahat, 'di ba? Sabi pa niya, wala na akong magagawa. Nandito na, nagkaano na. I don't know Kasi is it because of yung nabalitaan, yung inamin niyang may sakit na siya? Is it because of his age? Parang aakuin niya na lang lahat para yung ibang mga kasamahan niya ay maligtas. Di ba? Kung ano po ang nasa likod nito, hindi po natin alam. Ang dami no. Si Trillanes, babatuhin niya ng mic. Di ba? Si Dilima, ambahan niya. Di ba? Ang dami nangyari. As in, ang dami. Actually, hindi ko alam kung ano i-highlight ko. Ang dami nangyari. Pero siguro, dun tayo sa factual at malinis ang pagkakalatag. Shoutout po kay Congressman Luistro. Dahil sa dinami-dami po ng highlights kahapon sa hearing po na yan, I think ito po yung highlight. Ang ganda ng pagkakalatag ni Congresswoman Luistro eh. And I think the former president was not prepared dun po sa ganong klaseng, di ba? Paglatag ni Congressman Luistro kasi, di ba, with all due respect sa Senate. Di ba? Pero po, I think, mas mauhusay po eh. Hindi nakapag, di ba, the former president was caught off guard. Just to be honest, mga kaibigan, panoorin po natin ito. Ang haba ng intro ko. Courtesy of Rappler. Di ba? Sabi po dito, extrajudicial confession of extrajudicial killings, Luistro grills Duterte. Ayan, may ipapaliwanag po siya dito yung conspiracy theory, yung tatlong aspeto niyan, at para bagang nagka-challenge yung dalawa. Abogado si Congressman Luistro, abogado si dating Pangulong Duterte, naging piskal din. Ayan, so nagkakaintindihan sila in their own terms, sa legal terms, mga kaibigan, na talaga nga namang, I think, no, the former president was caught off guard. Pakinggan po natin, sama-sama po nating panoorin. Good afternoon, Mr. President. Mm-hmm. First of all, I wish to acknowledge your courage in taking full responsibility. Eto na. Full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal, as you have mentioned, Mr. President. Hindi ko na kontrolado kasi, ma'am. Okay, sige, muna tayo? So, kasi prior to this, may mga congressman na nagtatanong eh. So, sabi ni former President Digong, hindi ko na kasi kontrolado, kaya inaamin na niya eh. Shoutout, kakahapon sa hearing, yung mga DDS na nahimik. Kasi last time, when the Senate conducted the hearing, mga kaibigan, ang dami, hindi, ano lang yan. Di ba? Ano lang yan ni tatay. Di ba? Alam nyo ang pabiro eh. Hindi seryoso yan. Read between the lines kasi. Ngayon po, reiterate mismo ni former President Duterte na yes, wala na tayong magagawa eh. Wala na ako magagawa. Yeah, yes, oo. Ako na lang. Yung sa DDS ko, yung death squad ko, may 7 yun. Huwag nyo nang isipin yun. Ako na nga, inaako ko na nga. Parang ganon, in layman's term. Di ba ho? Di ba, nasa na yung mga apologies ni Duterte dyan? Banat ba, kumusta? Hirap yung pagtanggol, He was surrounded by 4 lawyers kahapon, pero I'm sure kumakamot ka kung ikaw ang lawyer ni Duterte. Di ba ho? Pero sabi niya, no, I don't need that. Sabi ni former President Digong. Somehow, di ba baka yung iba, naku, talagang inaako niya na, nag-ano na siya, parang tawag dito, nagpakabayani. Yun yung ng iba. Pero ito po yung ipapaliwanag ni Congressman Luistro na doon po sa
angulo ng conspiracy theory na alam din ni former President Duterte kasi nga nasa batas yan. An act of one is act of all. Ayan po. Yan po kapag theory of conspiracy, ipapaliwanag po ng malinaw ang pagkakalatag yan ni Congressman Luis Tro. Pakinggan po natin. And Mr. President, I wish to manifest that it is my humble opinion that one will not take legal responsibility unless there is no willingness as well Okay. to admit being behind all the killing incidents that transpired during the war on drugs. It is therefore the humble submission of this representation, Mr. Chair, that with that statement coming from the former president, he acknowledges that all the killing incidents during the war on drugs spring from his order to kill drug personalities. That is a manifestation, Mr. Chair. Mr. Chair, I understand that the resource speaker, the former Yun po, president, is a manifestation o yung parang summary ni Congressman Luis Tro upon hearing yung mga claims ni former President Duterte. And as you notice, nag-agree po si dating Pangulong Duterte, mga kaibigan. lawyer. Mr. President, may I request that you educate the Filipino people, Ito na. and I am certain that you understand what conspiracy theory is all about. Please educate Ito na. us, Mr. President. Ang ganda nitong palitan na to. Pareho sa abogado eh. I may have some lapses already, but I will give you the definition of Pinasa kay Congressman Luis the Tro yung definition conspiracy to ng commit a conspiracy crime theory. when two or more persons decide or discuss to commit a crime and actually do it. Okay. More or less ganon ang takbo ng ano. Thank you, Mr. President. And you will agree with me, Mr. President, that under the conspiracy theory, mayroon pong tatlong klase ng principal. Ito na, isa-isahin. Lista nyo. One is principal by inducement. Okay. Two is principal by indispensable cooperation. Okay. And three, principal by direct Ayan. participation. Okay. Ano yung tatlo na yon? O sige, alam ko sa mga DDS po na mga puro ad hominem, hindi nyo po naintindihan yon. Pero ipapaliwanag po na yan mamaya. Pero in layman's term, yung pong tatlo na yan na binanggit ni Congresswoman Luis Tro, yung una, yung nag-utos o yung kung saan nanggaling yung idea, mga kaibigan. Pangalawa, parang accessories, let's say, ikaw yung may-ari ng sasakyang sinakyan, ikaw yung nagmaneho at hindi maisa sa katuparan kung ano man yung kriminal na aktibidades na yon without your assistance, logistics, kahit hindi ikaw yung let's say pumatay, bumaril, pero nandun yung partisipasyon mo sa kung ano man pagtulong ang ginawa mo, yun yung pangalawa. And pangatlo, yun yung talagang direktang gumawa. Okay? So, papakinggan pa rin po natin ha. May matututunan kayo dito ha. DDS, makinig kayo ha. Banat Bay, nakikinig ba Banat Bay? Being a long-time prosecutor, Mr. President, can you please enlighten us on this? Well, one is yung induce. It could be an inducement could be money usually, or inducement by a woman to a man to kill her husband so that they can live forever happily ever after. Or a group of persons, sindikato, lahat. What is illegal? Gambling, smuggling. These are the... Shoutout lang kay Congressman Luis Tro ha. Ma'am, you are really doing your homework. I know that abogado ka naman, alam mo na to eh. Pero ang ganda ka ng pagkakalatag ni Congressman Luis Tro. Palakpakan nyo nga itong Congressman. Ma'am, takbo nga kayong senador, ma'am. Hindi nyo, ayaw nyo humabol.
Panoorin pa natin. Ganda ng pagkakalatag dito ni Congresswoman Luis Tro. They are the conspirators of crime. So you have explained, Mr. President, principal by inducement. It could be money, it could be an order by a person who have influence over another. Inducement, How about principal by direct Pangalawa. participation, Ito na. Mr. President? you actually agree with one another to commit the crime and you participate. Thank you. And how about principal by indispensable cooperation? Well, in the sense that, for example, if there is no way of traveling from one place to another and you are the only person who can provide the Vehicle. transportation, a vehicle, and that would be indispensable cooperation. Indispensable. Without the vehicle, you cannot commit the crime. Thank you, Mr. President, for enlightening us. Going back to your statement that you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, Manifestation. that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. Number 1. I wish to manifest, Mr. Chair, Galing, no? that Galing, without palakpakan the niyo. order, without the reward, these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. Beg to disagree with your premise, ma'am. I understand, Mr. President, but that is a manifestation. Not a premise. Yes, but you Thank know, you, if Mr. police is President. supposed to do his duty. He goes to school for 2 years. He receives instructions to how to go about his duty, and we have to give the presumption of regularity. That's a principle of law. Thank you, Na Mr. President. Pag every time na may ginawa kaya in your favor is the principle of regularity Presumption in the of performance regularity of duty. of performance of official Ang duty. galing Mr. naman President. nun, ni Thank you for your Congressman. enlightenment. Mr. Okay, President, parehas sila na, they're on the same page, pero may mga terms lang na siguro nakalimutan na si former president na ginagamitan or pinapaalala ni Congresswoman Luis Tro yung mga talagang akma at talagang eksaktong terms. Galing nito ni Congresswoman Luis Tro. I wish to ask, with all due respect, considering your statement of taking full legal responsibility, both to legal And and illegal. illegal activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial Confession. confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. See? Ayan, Are grabe. you saying In a sense, yes. Wala na akong magagawa. I don't know kung maybe may idea naman si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na ito mga transcript nito can be submitted to ICC. 'Di ba? At alam ko yung mga iniiyak na mga DDS, hindi tayo member ng ICC. Hindi yun matatapos doon. I'm telling you. 'Di ba? Itong mga confessions na ito at parang sa akin yun na lang ibaling, 'di ba? Doon sa pag iba yung nagtatanong, nag-interpolate sa kanya. Wag na yung yung 7 member ng death squad ko, wag niyo nang anuhin yan. Akin na lang. Akin, parang ganun. yes, Mr. President? Yes, because I ordered Ayan, the Grabe. campaign against the drug syndicate. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, Okay? I take that responsibility of their actions. Ayan na. Oh, Una- ano na yung mga nagtatry balikuin yung mga pag-amin ni dating Pangulong Digong sa Senado. Ano na ngayon? Ayan oh. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Bulag-bulagan na naman kayo mga DDS. Mga DDS vloggers, lalo ka na banat bay. Oh. Ayan oh. Yes, wala na akong magagawa eh. I take full responsibility. Ano man yung mga pagkakamali nila, yung mga casualty na yan. Ako may dahil ako nag-utos.
Oh, ayan na, oh, inaamin niya na lahat, oh. Di ba? Pero again, mamaya may ipi-play tayo. May sinasabi si former Senator Laila de Lima na yes, inaako niya lahat, di ba? Ng kung ano man, mga legal responsibilities. Pero yung mga conspiracy, mga accessories niya, di ba? Hindi po pwedeng maligtas yun. Hindi po, oy, ligtas na kami, inaako na nung isa. Okay na kami. No, it's not. It will not work that way. Di ba ho? Pakinggan ba natin? Akong magawa eh. Commander ako, nag-utos ako. Puntahan ninyo yan. Eh, just like a commander, or not a military, police, iutusan mo. Pag may nangyari dyan, magkabulyaso, whether right or wrong, iyo yan. Iyo talaga yan. Inamin na niya. Kung hindi ka naman bobo na mayor, hindi mo iwanan yung tao na talagang inutusan mo. Nakuha na ng mga congressman sa Quadcom yung mga gusto nilang marinig. Yung I think this is pumunta enough. doon, inutusan diba? mo mag-operate. Inamin niya na eh. Ng illegal gambling Well, or diba, mga somehow, droga. Diba, Tapos, nakakahanga din yung ano niya, taking full responsibility dun sa mga maling nagawa. Diba? Pero I don't think it will save yung mga iba niyang kasamahan na kasi kung if they are fully aware na masama yung gagawin or kikitil ng buhay, then ginawa pa rin nila, they cannot escape yung pong mga kamay ng batas. Di ho ba? nag-rape, kung anong ginagawa na kabalastugan, ako na mismo ang papatay, hindi na kailangan na hintayin mo pa. Mr. President, earlier, you conform to my statement that I can equate... Men, I mean, ito na yung sinasabi natin. Okay. Ano na? Anong sagot ninyo mga DDS vloggers? Ngayon na talagang former President Duterte admitted all of it. Oh, yan na. Sige na. Ano pang tanong nyo? Sige, ano? Ayan, oo. Inamin niya na lahat eh. Kung nung Senado, nag-hearing yung Senado, nilulusot niya pa. I don't know kung paano niyo lulusutan to. Kung abogado ka ni dating Pangulong Duterte, malamang kamot ulo ka. Diba? Meron pa po ditong sagot si Laila de Lima dito. Pakinggan natin mga kaibigan. Meron pa po siyang, sinusugan niya po yung, tawag dito, sinusugan niya yung statement ni Congressman Luis Tro. Pakinggan natin. Mr. President. But the proper question. Legal and moral responsibility. Sa tingin po kaya ng dating Pangulo at dating Mayor, kapag sinasabi niyan, ang ibig ba ho niyang sabihin o kaya ang kanyang paniniwala ay maa-absuelto na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders. Hindi porket inamin na niya or inaako niya lahat ng responsibility yung mga iba pong kasama niya sa naging war on drugs na ito ay maging absuelto na. It won't work that way. Kill. Nagkakamali rin po yung mga pulis kung yan din po ang iniisip nila dahil inaako na nung pinaka-mastermind yung principal by inducement na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. No matter how many times, 1,000 times, nasasabihin niya ng dating Pangulo at dating Mayor na siya lang ang may responsibility, hindi pa rin pwedeng makalusot at maabsuelto yung mga gumawa, sumunod sa kanyang kill orders. Now, number 3 point, because I'm just going to raise at this point 4 points. Yung kanina po, ito isa sa mga highlight. Yung tungkol dun sa personal guilt, that was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. So paulit-ulit din pong sinabi ng dating Mayor, ng dating Pangulo, na yung pumatay mismo, yun ang may personal guilt. Okay. Totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay. Siyempre, personal guilt na yan. Pero wag nating kalimutan yung sinabi po kanina ni Honorable Congresswoman Luis Tro. If there is such a thing or a principle ng personal guilt, meron din yung principle of conspiracy or theory.
Yung dating Pangulo, dating Mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, mga he abogado induced okay. yung mga pagpatay. Okay. So he is definitely principal by inducement. Inducement. Okay. But sinunod ka Sinunod. nagkaroon ng mga principals by direct participation. Okay. And in this whole scenario, Ito na. there is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, Ito na. the act of one is the act of all. Boom! Ayan na. Yung The act of one is the act of all. Okay? So, sa pag-amin po ni dating Pangulong Duterte na siya na yung siya na yung responsable sa lahat, tapos sinasabi niya din na yung guilty lang ay yung pumatay. Sa conspiracy theory, yung pong pagkakasala ng isa ay kaparehas ng pagkakasala ng lahat. Paano nyo malulusutan yan, mga DDS? Hintay namin ang mga content ninyo. Okay. Ako po, Silver Voice TV. Comment down below, lalo na yung mga DDS dyan. I'm sure ang igaganti nyo na naman sa comment section, yung baha! Yung baha, yung kilo ng bigas. Okay, ako po, Silver Voice TV, men. Isa pong mainit na balitaktakan na ito sa comment section. Let me know. Okay, comment na. Let's go. Ako po, Silver Voice TV. Peace.